Mag-resign ka na. Yan ang panawagan ng mga nagprotestang transport group kay Energy Secretary Sharon Garin. Nalulunod na raw ang mga tsuper sa tindi ng taas presyo sa petrolyo, habang ang mga commuter nahihirapang makasakay. At live mula sa monumento sa Caloocan, nasa frontline na balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, hanggang kailan daw magsasagawa ng transport strike ang mga tsuper? Julius, Cheryl, patatapusin nga lang daw nitong mga transport group itong mahal na araw at magkakaroon sila ng panibagong dialogo para nga dito sa panibagong tigil pasada na naman nationwide. Dahil ang sabi nga nila, walang titigil hanggat hindi rin tumitigil itong taas presyo nga ng produktong petrolyo. Una nang sinabi ng grupong Piston na kaya nga nilang i-stretch o palawigin pa itong nationwide transport strike hanggang sa Mayo. Sa unang araw ng 2-day nationwide tigil pasada, umandar ang galit at pagkadismaya ng mga driver. Sa Maynila, nangalampag sa kalsada ang mga tsuper. Habang tuloy ang taas presyo ng petrolyo, lumalakas din ang panawagang magbitiw na si Energy Secretary Sharon Garin. Secretary Garin, mag-resign ka na. Parang awa mo na. Ipinagtatanggol ni Secretary Garin itong mga oil companies. Nilagay kayo, niluklok kayo sa gobyerno para sa taong bayan. Derechahang banat ni Valbuena, parang mas pinapakinggan daw ng gobyerno ang mga kumpanya ng langis kaysa sa mga tsuper na unti-unti nang nalulunod. Hindi po kayo para sa taong bayan, hindi po kayo para sa mga tsuper. Kayo po ay nananatiling spokesperson ng mga oil companies. Hindi po nakakabuhay, nakakamatay po. Tahimik pa si Garin pero dinipensahan siya ng Malacanang. Kung nakikita nyo ang itsura ngayon ni Secretary Sharon Garin, mukhang wala na laging tulog sa pagtatrabaho. So hindi natin po pwedeng i-judge ang DOE dahil sila po mismo ang sobra po ang pagtatrabaho. Kung lahat po ng ahensya ng gobyerno ay nagtatrabaho, mas lalong-lalo na po si Secretary Sharon Garin ng DOE. Huling nagpakita sa publiko si Garin sa pagdinig ng Senado tungkol sa anilay krisis sa langis. Kahapon, sinabi mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na base sa kanilang analysis, wala naman tayong problema sa supply ng krudo. Bagamat aminado ang Pangulo na nahihirapang magplano ang pamahalaan dahil sa pabago-bagong presyo ng petrolyo. Halos isang buwan na ngang walang preno ang taas presyo at sa bawat dagdag, may mga kabuhayang kumakalas na. Si Mang Merlito, garahe muna ang 5 jeep. Hindi na raw kasi kayang buuin ng kanyang mga driver ang pang-boundary. Kung magkano lang naiabot ng driver ko, 500, 600, gano'n, yun na lang, tinatanggap ko na lang. Yung ang isang driver ko, nag-boundary, 300. Buti pa raw ang mga namamalimos may kinikita kumpara sa mga tsuper na todo kayod pero kakarampot lang ang naiuwi sa pamilya. Kaya naman masisisi mo ba sila kung ang iba bumitaw na sa manibela? Uuwi na lang ng probinsya gaya ng jeepney driver na si Arnel Salinas. Nasa Leyte ang kanyang misis at 5 anak na umaasa sa kanya. Wala lang na lang mo pa na lang. Nagdududa na kung anong ginagawa dito. Pati mga motorcycle taxi rider dumidiskarte na rin sa pagtitipid sa gasolina. Si Donald Gambuanga naghihintay na lang ng booking ng pasahero kaysa mag-ikot-ikot. Kalahati raw ng kinikita niya noon ng nalagas. Dati kumikita ng 1,000, 1,500, ngayon hindi na, paano na 700, gano'n, 700, o, para ka na lang minimum. Kaya parang naisip ko, bumalik na lang ako sa trabaho na dati kong trabaho eh. At kung hirap ang mga tsuper, hirap din ang mga commuter. May mga stranded at may mga napilitang maglakad. Ito po, naantala yung biyahe namin papuntang trabaho. Hindi kami makasakay ng maayos para niyan. Walang masakyan na jeep papunta sa trabaho namin. Pag ganun taas ng ng gasolina, kuya, baka mapilitan na maglakad na lang pa uwi. Mahirap pa din po kahit maaga kung umalis sa bahay. Wala pa rin ako masakyan. Meron namang libreng sakay ang MMDA, DOTR at mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Pero dito na tayo ngayon sa may monumento. No? Sumakay na tayo sa jeep no? Para makita natin talaga yung totoong sitwasyon nga itong ating transport system ngayong nagtigil pasada. Itong marami nga sa mga jeepney all over the Philippines. Nasa 500,000 nga yung nakibahagi dito sa tigil pasada na to. Ngayong gabi kasama ko si Kuya Erwin. Sige, tingin ka lang dyan sa daan. Baka mabangga tayo ito. O, kumusta na? Ano oras ka bumiyahin ngayon?
Alas 2. O magkano na ikinita? Kaya pa. Magkano ba ang boundary? Oo. 800. Julius Cherin, pakita ko sa inyo yung kinita pa lang ngayon natin wala kanina alas 2. Basta magkano na to? 240. Paano yan? Kung yung 240, paano mapagkakasya pa yan? Hanggang mamaya ka pa. Alas 10. Nakakuha na lang yan. Oh, wait. Oo. Bayad daw. Oo. Kuya, yung mga, kang kapwa, may mga kabaro mo, sabi nila, babiyahe para makakuha lang ng pambili ng itlog o kahit sardinas. Ikaw, kamusta? Paano, hindi ka nang hihina. Doon, higit kong oras. Wala na, kumusta yung mga commuter? Yung iba, ayaw sa taas pa sa akin. Ako, pero yung iba na akin. Wala. Hanggang iba, 13 pa rin. Yung naging saray. Takas, ganun pa rin. Paano yung iba na nagbibigay? Ang sinasabi mo, hindi na nakakuha ng supply. Nasa magkano? Paano? 20 pesos. Ay, Rainiel? Rainiel? Yes, Julius. Medyo yes. nagcha-choppy-choppy si Mr. Driver, si Manong Driver. Hindi na masyado Ganito, maintindihan. Julius, ganito yung sitwasyon nila dito, no? Dahil yung biyahe niya, simula pa mag-start yan ng alas 2 nga ng hapon. So ngayon, nasa 240 pa lang yung kinikita at kailangan nga makabuno ng nasa 1,000 pang boundary. So we-extend nila yan hanggang mamayang alas 10. Yung ilan, sinabi nila na hindi sila makasama-sama nga dito sa Tigil Pasada kahit gusto yung Manila. Dahil kakalim naman yung situra ng kanilang mga pamilya. From tuyo, from itlog tsaka sardinas ng mga nakakaraang linggo, tuyo na nga lang yung pinagtsatsagaan daw nila sa ngayon. Ngayon naman, good thing, no, may mga pasahero na nakakaintindi naman daw dito sa sitwasyon ng mga tsoper at yung ilan nga sa kanila ay hindi na kumukuha ng sukli dahil naiintindihan din nila na walang taas pasahe. So ngayon, may mga ilang din tayo dito ng mga pasahero. Ito, estudyante naman. O, kumusta simula nung nagtigil pasada? Rainiel? Oo. Yes, Hindi, Julius. hindi naririnig yung audio ng ating mga guest. Okay, sige. Sige, ipaliwanag natin, Julius, no? Yung ilan nga dito sa mga commuter, yung ilan daw, ay hirap na nga, no? Naramdam nila yung hirap ng pag-commute dahil nga sa limitado o kawalan ng bilang itong mga jeepney, no? Lalo na may mga nakibahagi doon sa Tigil Pasada. Pero yung ilan daw, naiintindihan naman nila dahil nga alam din nila yung hirap na pinagdadaanan nitong mga tsoper. Yung ilan naman sa mga commuter, yun na. Sinabi nila na kung kakayanin, kesa maghintay sila ng 1 hanggang 2 oras ay maglalakad na lang. Julius. Rainiel, may reaksyon na rin ba ang mga transport groups sa pagpirma ni Pangulong Marcos sa batas na magbibigay sa kanya ng kapangyarihang tapyasan ang excise tax sa petrolyo? Ngayon, Julius, nawalan na sila ng kumpiyansa dito sa gobyerno, no? Kung magkaroon man daw ito ng powers to remove yung excise tax, ay bahala na raw siguro dahil yung nakikita nga nila na pag-approach ng gobyerno dito ay sila kanya-kanya na ano na lang daw yung maisip ay gagawin. Though, hiniling lang nila yan, pero kahit pinirmahan na nga ito ng Pangulo, nasaan daw yung lakas para alisin na nga agad sana yung buwis doon sa langis. Dahil kung meron naman siyang powers na napirmahan niya into a law, nung napirmahan niya na maging batas, ay sana raw ma-implement agad. Dahil kung nga sila, kaya nilang palipasin pa yung isang araw. Pero daw itong mga tsoper at mga commuter ay hindi raw kayang palipasin na yung isang araw na tataas yung presyo ng bilihin, tataas yung presyo rin ng langis at mga serbisyo dito sa bansa. Julius. Alright, happy joyride na lang, Rainiel Pawid. Thank you. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.